Si Gibo Teodoro ay napaka-adelantado, no? Feeling niya, parang siya na ngayon ang spokesperson at arkitekto ng foreign policy ng Pilipinas. Una sa lahat po, hindi natin kalaban ang China. Hindi rin po natin kalaban ng Amerika. At hindi tayo kailanman dapat tuta o utusan o alipin ng anumang bansa, China man o Amerika o ano paman. Itong attitude at mga pahayag na ginagawa ni Gibo Teodoro, mga propaganda lines po ito na ginagamit ng Amerika para magkaroon ng hidwaan sa ating rehiyon. And among all other officials ng mga kapariho ni Gibo na Defense Department, Ma'am Lorraine, siya lang po ang butangero sa mga Malaysian Defense Secretary, sa mga Indonesian Defense Secretary, sa Thailand, sa Singapore, sa ibang mga bansa sa ating rehiyon, mga kababayan. Si Gibo Teodoro lang pong Defense Secretary na adelantado, pakialamero, intrigero at manunulsol. Always going to go back to that. That's emblematic of Bongbong Marcos's weak leadership. No, he's not even a leader. He's just a figurehead there, whatever, a snort. I don't think Dekorasyon. visit, di ba? So, na pinipilit pa rin niya yung sarili niya sa Pilipino, di ba? So, itong sige po, he's merely mirroring the Marcos administrations and Bongbong Marcos's brand of, because nga very weak eh. So you can say whatever you want. You can, everybody's gone haywire dito sa administrasyon nito na everybody's acting like little presidents, di ba? Tama. Unlike kay Gibo na panahon ni PRRD, isa lang talaga ang presidente noon. No? So, pero hindi man kaya ni Marcos 'yon kasi wala naman siyang kakayanan, no? Wala siyang maliwanag na sa Pilipino, walang kakayanan. So, ang danger doon, pag kanyang kahina, no, ang pagkatao, nung nandyan, na bit-bit niya ang buong Pilipinas, ganyan ang nangyayari. Ni Vice President Sara Duterte patungkol dito sa paulit-ulit na mga panginsulto ni Defense Secretary Gibo Teodoro na di umano ang mga opisyal ng gobyerno na mayroong simpatya sa bansang China o maka-China ang mga pananaw ay dapat magbitiw na daw sa kanilang pagiging opisyal ng gobyerno. Sinagot siya ni Vice President Sara Duterte, Ma'am Lorraine. Sabi niya, pangalanan mo, tukuyin mo. Mr. Secretary Gibo Teodoro, sino ba ang mga sinasabi mong maka-China o kaya mayroong pananaw na pumapabor sa China? At may nag-challenge din ng mga netizen kay Gibo Teodoro, bakit maka-China at makapabor sa China? Paano yung mga sumisipsip at nagiging tuta ng Amerika na hindi naman din nagpapakilala, kagaya siguro ni Gibo Teodoro? May mga reaksyon sa Motsari, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hinggil dito sa pagpupumilit ni Gibo Teodoro ng anti-China na hysteria na kanyang pinapakalat sa ating bansa. You know, again, it is a symptom of a very weak, weakling na supposedly ay president, no, na pumapayag siya, hindi niya mabaston itong Secretary of National Defense niya, at siya yung pinapasalita sa napaka delicate na issue, no? So makikita mo talaga na ang pangit ng pamamalakad sa gobyerno, no? Kasi biro mo, nakikipag-away ka sa China. 'Di ba? Pero tuta kasi ng siguro para mayroon yatang video clip, ma'am, no, na sinishare ang ating technical support team patungkol sa brief statement na ito ni Vice President. Then ibalik, ma'am, sa iyo ang komentary. Sige, play natin. Siguro para klaro sa lahat ng mga kababayan natin, dapat pangalanan kung sino yung mga officials na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Kasi hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal, at syempre suspect kahit ang presidente natin kasali sa
suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Ayun, ma'am, Napakaliwanag ng ipagpatuloy po Vice ninyo, ma'am. President, no? Yeah, Ma'am, ipagpatuloy ninyo yung inyong yeah. you were saying na hindi binabaston ni Marcos itong kanyang defense secretary. Go ahead, ma'am. Also napakaliwanag ng Vice President, no, na um, sinusubukan ng Vice President, no, lagyan ng standards itong kalunos-lunos na administrasyon ni Marcos na hindi ka pwedeng palengkera dyan, Gibo Mm. Chodoro, na nagwawawakwak ka ng ganyan, magsasalita ka ng ganyan, very irresponsible, very reckless statements without naming names, 'di ba? Kasi like the Vice President said, no, kahit yung boss ninyo kasama diyan kasi you're not naming names, 'di ba? So itong si Gibo Chodora para siyang palengkerang chismosa, no, na yeah, because he's just making chismis like that, 'di ba? Without Tama. naming names kasi and it's so undiplomatic, so unstatesmanlike, no? And it's really shocking to me, no, because malayo talaga tong administrasyon na ito kay PRRD. Napakalayo, no, na nung time namin si PRRD was the only one who could talk about the this China Philippines relationship, no? Because it was a very delicate issue, no? Very delicate issue 'yan. So tapos dinadumb down pa ni Gibo yung diskurso na it's about anti-China. Pero tuta siya ng kano, 'di ba? Yeah, of Tutang-tuta ng course. kano itong si Gibo Chodoro kasi I heard he wants to be president, 'di ba? Itong mga baliw na ito. Yan, marami sa kanila. Maraming mga baliw ngayon. Maraming nabubuang ngayon. Kung pansinin ninyo, alam mo, bumili kayo ng maraming popcorn kasi napaka-entertaining nito mga baliw na ito na naglalabasan yung mga nanginginig yung mga laman nila sa mga ambisyon nila, 'di ba? Na hindi naman mangyayari, 'di ba? So this thing, no, that Gibo is saying talagang is so not fit talaga, unfit for somebody for the office of the Secretary of National Defense, no? That's And correct, no? I like very much that it's the Vice President who's kasi if you read I hope that si Gibo listens to the Vice President and just doesn't read kasi when you listen to the Vice President you can see that she's not being snarky o nang iinsulto. Sinasabi lang niya, no, in a very respectful tone, you should name. In other words, she's saying, this is the way to do it, Gibo. Okay? You said Yeah. something, nag-release ka ng ganyang very reckless statement, mag-damage control ka. Name the names. Okay? So, Yeah, intrigiro po itong dating ni yeah. Defense Secretary Gibo Chodoro na that is uncalled for and becoming of a Defense Yeah. Secretary. Yeah. Number one, abogado ito, top-notcher pa naman sana ito sa bar exams, no? It's nothing. Alam natin na ang Chief Architect of Foreign Policy and Foreign Relations ay ang Presidente. At in behalf of the President, ang nagsasalita patungkol po sa mga foreign relations ay ang Department of Foreign Affairs. Hindi pong Department of National Defense. Pero itong si Gibo Chodoro, atat na mapansin sa media, nang iintriga at nanunulsol. Yan po ay dapat sinisita. Pero dahil nga walang bayag at walang paninindigang tama si Marcos, pinapabayaan niya ang kanyang Defense Secretary na nang uupat, nang uudyok at nanunulsol. Imbis na pakalmahin ang sitwasyon ng mga konflikto sa pagitan ng China at ng Pilipinas, nang uupat, nang uudyok, nang gagatong. Una sa lahat, no, hindi ito area or territory of authority ni Gibo Chodoro. Ang magsalita patungkol sa relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa, sapagkat binanggit mo nga, Ma'am Noreen, ito ay pang-diplomatiko na mga usapin at ito ay foreign relations, foreign policy aspects ito ng panggobyerno. So kung tahimik at walang masabi si Marcos Jr., expectedly, ang dapat nagsasalita at nagpapaliwanag dyan ay ang ating ang ating Department of Foreign Affairs Secretary. At sa panahon ni Pangulong Duterte, malinaw po yung mga limits. Hanggang saan ka pwede magsalita, magpahayag, at hanggang saan ka pwedeng makialam. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay sensitive pagdating po sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa,
geopolitical aspect, trade and economic, security and military, defense at iba pa. Si Gibo Teodoro ay napaka-adelantado, no? Feeling niya parang siya na ngayon ang spokesperson at arkitekto ng foreign policy ng Pilipinas. Una sa lahat po, hindi natin kalaban ang China. Hindi rin po natin kalaban ng Amerika. At hindi tayo kailanman dapat tuta o utusan o alipin ng anumang bansa, China man o Amerika o ano paman. Itong attitude at mga pahayag na ginagawa ni Gibo Teodoro, mga propaganda lines po ito na ginagamit ng Amerika para magkaroon ng hidwaan sa ating rehiyon. And among all other officials ng mga kapariho ni Gibo na Defense Department, Ma'am Lorraine, siya lang po ang butangero sa mga Malaysian Defense Secretary, sa mga Indonesian Defense Secretary, sa Thailand, sa Singapore, sa ibang mga bansa sa ating rehiyon, mga kababayan. Si Gibo Teodoro lang pong Defense Secretary na adelantado, pakialamero, intrigiro at manunulsol. Nakakahiya at abogado pa man din sana, Ma'am Lorraine. Ano, tama yung punto mo, Ma'am. Dapat ilugar niya ang sarili niya at dapat alalahanin niya na ang lumalabas sa bibig niya ay may epekto sa buong bansa at sa buong mamamayang Pilipino, Ma'am Lorraine. Parang for me, no, this Gibo Teodoro is merely emblematic of the Marcos administration, no? Yung ganyan sila kagulo, ang gulo nila, 'di ba? Napakagulo nila. Tapos parang waro-waro, nobody knows their mandate and the parameters of their job, no? So that it's not unusual to have the PNP chief issue a statement about the West Philippines, about the Middle East war. Parang what? Ganon, 'di ba? So or nagulat nga ako hindi si Claire Castro yung nagsalita tungkol dito. They don't Yung know their jobs. They sa don't know. Iran na problema, no? Yeah, because of the leadership. We're always going to go back to that. That's emblematic of Bongbong Marcos's weak leadership, no? He's not even a leader. He's just a figurehead there, whatever, a snort. I don't think Dekorasyon. visit, di ba? So, na pinipilit pa rin niya yung sarili niya sa Pilipino, di ba? So, itong sige po, he's merely mirroring the Marcos administrations and Bongbong Marcos's brand of, because nga very weak So you can say whatever you want. Everybody's gone haywire dito sa administrasyon nito na everybody's acting like little presidents, di ba? Tama. Unlike kay Gibo na panahon ni PRRD, isa lang talaga ang presidente noon. No? So, pero hindi man kaya ni Marcos 'yon kasi wala naman siyang kakayanan, no? Wala siyang maliwanag na sa Pilipino, walang kakayanan. So, ang danger doon pag kanyang kahina, no, ang pagkatao nung nandyan na bitbit niya ang buong Pilipinas, ganyan na nangyayari, no? Yung kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang asta na para mga presidente, ito mga ulol na to, kanya-kanya, kala mo si may-ari ng Pilipinas, lahat sila, ganyan, di ba? So, hindi na tayo magtataka na ganyan yung pinaggagawa nito, no? Oo. Kung panahon to ni Pangulong Duterte, 3 words ang maririnig mo nito Shut up, Gibo. Dapat yan yun Oo, shut up, Gibo. At malamang sipain to ni Pangulong Duterte kung ganitong uri ng cabinet secretary mayroon ka. Mantakin mo ang chief architect of the foreign policy and then the principal author of foreign relations ay ang presidente. Pero si Gibo, ina-assume niya na sa kanya yon sa authority niya. At napakadelikado po ito mga kababayan Kasi nga itong si Gibo ay banned ito sa anumang teritoryo ng China. Sa Hong Kong, sa Macau o sa mainland China. Nakakahiya yun. Yan, nadeklara ito ma'am na kung sa atin pa ma'am na mga usual na mga declaration na persona non grata na po ito si Gibo. Oo, hindi yan makakapasok. Halimbawa, pag magbiyahe yan sa Canada na mayroon pong stopover, hindi yan makakadaan sa China, sa Hong Kong o kaya sa Macau o kaya sa area ng China. Pati asawa niya. At mga anak nila, kasama sila po, yung immediate family niya, mga kababayan. Pangalawa, itong si Gibo Teodoro po, mayroon pang dapat ipaliwanag, ma'am pilit lang nilang ibinaon. No? Dapat ang armed forces tinanong nila ito Saan ba ang loyalty mo?
Ba't nagkaroon ka ng dual citizenship at ginib up mo ang pagka-Pilipino mo ng patago at palihim, tapos nagkaroon ka ng Maltese passport and citizenship. At kung hindi pa nabulgar ito sa media, tahimik ka lang, and you were using a foreign passport while you are having a position so sensitive to national security and to our national defense. Hindi niya na ipaliwanag yan, mga kababayan, Ma'am Lorraine. Naalala mo pa ito, ma'am, ang iskandalo na ito, na habang siya ay nag-a-apply sa pagtakbo noong 2025 yata or 2022 na pagkasenador, itong si Gibo Teodoro, mga kababayan, ay meron palang problema na itinago lang itong passport na binili niyang pagka-citizen niya sa Malta. Not because mahal niya ang Malta, kundi access po yon, backdoor, para sa European protection niya sa Europe. At diyan dumadaan ang mga smuggler, mga money launderer at mga sindikato na may itinatago, bumibili sila ng citizenship sa Malta, Ma'am Lorraine. May narinig ako, hindi lang si Gibo yan, marami sila. Marami silang mga magnanakaw sa gobyerno ang bumili ng European passport, no. Marami sa kanila Maltese passport, yun yung narinig ko. Kasi nga mga magnanakaw, so kailangan nila ng exit plan, 'di ba? Kailangan nila ng plan B. Pag bumagsak na si Marcos, eskyerda sila. Tapos nakatira sila sa mga mansion na binili ng pera natin, no? Tama. At so ganyan yung game plan ng mga hayop na 'yan, no. So again, it's emblematic of the Marcos administration, ano. Lahat sila ganyan, no. Yan yung mga pinagkakatiwalaan ni Marcos, no. So katulad niya, halintulad niya, 'di ba? So yung nakikita natin ngayon, biro mo, no? Secretary of National Defense, persona non grata ka sa China, Sa bawal China. Diba nakakahiya? Para talagang black eye yun, no? Yeah. Gusto ko nga mag-issue ng statement talaga sa wala kaming kinalaman dyan sa mga hayop na yan. Parang nakakahiya. Unlike yung time ni PRRD, yung friends to all and enemies to none, di ba? Kaya lang kasi, tuta ni Marcos, ang tuta ng kano itong mga ito, di ba? At as a consequence of that, naka yung trajectory natin warpath, no. So yan yung delikado sa atin ngayon. Correct. And besides, mga kababayan, nais namin ni Ma'am Lorraine nito ituwid, hindi po natin kalaban ang China. At hindi lang po Pilipinas at China ang may conflicting claims dyan sa South China Sea. Vietnam at China, Malaysia at China, Indonesia at China, Malaysia, Indonesia, Vietnam at Pilipinas. In fact, ang may pinakamarami pong mga illegal structure constructed in the areas near the claims of our exclusive economic zone, Vietnam, hindi po ang China. So bakit tahimik po tayo dito? Because ang kakompetensya ng Amerika sa kanyang pamamayagpag sa ekonomiya, military, defense at negosyo at pagkontrol sa buong mundo ay ang China, hindi ang Vietnam. Ngayon, insecure ang Amerika, ang kanilang gobyerno sa pag-angat ng China. Kaya nga, ma'am, itong Pax Silica, reaksyon ito ng Amerika na magtipo ng mga almost 30 countries at itatayo nila ang pinakasentro ng data processing center at artificial intelligence and computer data center, the biggest in the whole of Asia Pacific, dahil ang China po ang nauna na nagtayo ng data processing center na mas abanse ang teknolohiya, at ito ay napaka-insecure sa Amerika, Ma'am Lorraine. Ngayon, itong si Gibo Teodoro ay patago at palihim na nagne-negotiate kasama ang gobyerno ni Marcos, at hindi nila sinasabi, ma'am, sa atin na gagamitin nila ang 4,000 acres ng lupain dyan sa Tarlac, sa New Clark City, that will include yung mga katutubong lupang ninuno ng mga Aita. At hindi lang po yan, mga kababayan, 99 years na ibibigay ang karapatan at kontrol sa lupa na ito sa Amerika at sa grupo nila, at walang karapatan ng mga Pilipino tungkol sa area na ito, and renewable for additional 50 years. All in all, mga 150 years
na mawawala sa atin ang kontrol ng teritoryo na yan, hindi pa kasama ang impact sa ancestral land at maraming issue na ngayon ay ginagamit na ng CPP, NPA, NDF to agitate around schools. At ang prente nila, and almost all, dinala na nila, ma'am, kanina nakita ko lumabas na sa ILPS call nila. International League of People Struggle, na ang Pax Silica is the new war industry na itatayo ng Amerika sa Pilipinas, Ma'am Lorin. At si Gibo Teodoro, sponsor. At si Marcos, si Gibo, sumusunod siya kay Gibo Teodoro at palihim at patago ito na walang public consultation sa taong bayan. Wala ding ano, 'di ba? Kahit sa Kongreso, kahit sa ano, wala, 'di ba? Wala, ma'am, walang oversight, walang preliminary report, walang public consultation. At mukhang November ang target at nagpalabas ng statement, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ang BCDA ngayong araw, Basis Conversion Development Authority, na ito daw ay mga microchip processing lang. How can we believe a government na magnanakaw as sinungaling? Para paniwala tayo na ang 4,000 acres ang sinasabi, ma'am, ng data, ang lupa na gagamitin ang laki nito is equivalent to 2,200 football field. Maluwag pa. Ganong kalaki. Talaga tingin nila tanga tayo, no? Kasi hindi yan mangyayari. Kasi isa tayo, if not the most expensive na kuryente sa region. Ayan. You think magagawin nila yan? Hindi yan ang totoong rason. No? I'm not, as far as I can tell, no, diyan lang yung alam ko. So I'm going to research about it because I'm woefully uninformed about this. But as far as that thing is concerned, I don't believe it. I don't believe, kasi kuryente lang eh. Magnenegosyo ka dito, tapos mga magnanakaw ka negosyo mo. Talaga. Correct. So there's something else, no? Something else. I agree to that, ma'am. Kasi, ma'am, nakakatakot dito. Ang sinasabi nilang microchips processing ng Amerika at iba pang mga bansa, ang lumalabas, supply chain pala ito, ma'am, sa paggawa ng mga missile at bomba. Yeah. Dito i-process. Naalala mo, ma'am, ang proposal ni Marcos through kay Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez, na itatayo sa Subic at sa Central Luzon, sa Clark, sa Subic, ang biggest ammunition hub. Paggawaan ng bala at mga parts ng bomba. Mukhang yun, ma'am, ay napaso kasi nga ang pangalan, ammunition hub. Tinawag nila ngayon na parang Pax Silica, kunwari ay computer data center lang. Ma'am Lorraine, I agree to your point dahil ito ay shadowy and shady transaction. Napakadelikado ito para hindi natin buksan sa public consultation and public forum na pakialaman ng taong bayan. I agree to that. Tsaka talagang nasa crossroads tayo ng kasaysayan, no, na kapag hindi tayo lumaban dito, no, mag-goodbye na tayo sa Pilipinas. Ganun 'yon. Kasi yan ang kahihinatnan natin, yung gera, mga ganyan na hindi natin, I never imagined that we would talagang get this far kasi nga, no, we believed this druggie. No? Yeah. Wala tayo sa drug addict na pathological liar na magnanakaw, no. So dala niya, no, parang binuksan niya yung impyerno sa atin, parang he opened the portals of hell to us, no. So agree. The really elegant, the only, I guess, no, the only independent foreign policy of the Philippines was under PRRD. No? Yung friends to all and enemies to none. Pero ito, bakit ba siya alam mo, bakit pumapayag si Marcos sa Amerika? Unahin natin. Hindi dahil, not for any other reason, kundi dahil sa pera. Pera talaga. Para maababawi nila yung ninakaw nila sa atin. You know, when I first figured that out, I was so shocked. Shock ako kasi parang, wow! Ipakawalang ya pala talaga nitong hayop na to. No? So, I hope tayong lahat dito hindi mawawala yung sense of outrage natin dito at lumaban tayo kasi nandito tayo ngayon, no? It can go really bad and it can go really, really good, no? So, we're going to get... Yung binabanggit mo, ma'am, ang kanyang pagsipsip at pagpakatuta sa Amerika, lalo na sa panahon ni Joe Biden,
ng presidente, yung $350 million na mga assets at mga pera nila na ninakaw na nakatago pa sa Amerika na gusto niyang mapaluwagan kasi kinontrol ito at naka-frozen sa Amerika eh. Eric, ano mo, assets nila na ninakaw sa Pilipino. Hindi nila Ninakaw sa ninakaw Pilipinas. na yaman Yeah. yun. Yun. Oo, established yon. At hindi pa ito nababawi. I think kasi ang ninakaw, di ba, mga $10.2 billion ang estimated ng Presidential Commission on Good Government. Ngayon, ang na-recover lang mga 4.5. Hindi pa makita ang ibang mga $6 billion pa. At ang karamihan nito frozen. Na frozen ito sa Amerika, sa Europe, at iba pa. Kaya nga, nang siya nang maupo, naging sekreto na ito. At hindi na natututukan. Pero yun ang sabi mo, ginapang pala nila. At pinapalusot na ito ay ma-unfrozen, ma-unfreeze, at magagamit nila. All along, tungkol pa rin ito sa pagnanakaw ng kayamanan mula sa ating bayan, sa ating mamamayan. Kaya hindi katakataka na pati ang pagnanakaw sa mahigit 1.9 trillion pesos sa flood control alone, siya din ang pasimuno at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Pagkatapos papayag tayo na yung mga media operators ang sasabihin ay si Martin lang. Ang ganda ng pinaka-guilty, di ba? Siyempre, hindi tayo papayag doon kasi kasinungalingan yun. Alam nyo, for some reason, siguro because all of this is happening, I'm so interested now in history, so I read about it. Alam mo, sabihin ko sa inyo, walang bansa na umasenso na hindi lumalaban sa mga ganyan. Yung mga bansa na lumaban, no, at hindi pumayag yung sa kawalangyaan na katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos, napakagagandang mga bansa. For instance, Denmark, lumaban yun. Tapos yung mga bansa na hindi lumaban, dati ang ganda-ganda nila. Ngayon, samahan na nila katulad ng Syria. So yun ang leksyon na itinuturo ng kasaysayan sa atin. Pwede tayong maging Denmark na napakaganda or gusto niyo maging Syria. No, kasi pagka hindi tayo lumaban, maliwanag naman yung gagawin nila. Iko-convict nila si Vice President, no? Yan ang plano nila. Iko-convict nila pagkatapos no elections. Pagkatapos tatagal sila ng tatagal. 'Di ba? So alam niyo na bigyan na tayo ng preview. Hindi nga preview, tagal na nito, 'di ba? Kung anong klaseng impyerno ang kayang ibigay ni Marcos at hindi pa natin. Don't let your imagination fail you. If you think na ito na yung worst, he can do so much worse. Nakita nyo, no? He can do so much worse. Nakita ninyo, piniprepare na yung theater of war. Nakaprepare na eh. Nakita nyo ba yung Ukraine? Oo, grabe. Milyon. 70% ng mga lungsod sa Ukraine wasak. Yeah. And they have more than 2 million refugees na lumaya sa bansa nila. At hindi na makaka-recover ang Ukraine ever. At si Zelensky, ang bagong Zelensky ngayon ay si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. Papayag tayo. Wag natin alam ko marami sa inyo naniniwala na mahirap na kalaban ang US kasi tuta tuta ng US si Marcos di ba? Pero may mas malalaki pang challenges ang nilabanan ng maraming mga bansa at ngayon ay maganda sila, 'di ba? Magagandang mga bansa kasi ang reckoning, no, ang magde-decide niyan ay ang taong bayan. Tayo ang magde-decide. So we're going to get what we deserve, no. Napakadelikado po kasi itong bit-bit na linya ni Gibo Teodoro at ng kanyang mga may operator siya maliban kay Tariela. Itong si Raymond Powell. Itong si Raymond Powell, CIA na naka-deploy sa Pilipinas, nagkukunwaring ma'am. Oo. Feeling niya, nag-asawa siya ng Pilipina para magkaroon siya ng rason to stay longer sa Pilipinas. At malinaw po na ito ay isang agitator, manguudyok na kapartner ni Gibo. Yes, kapartner ni Gibo Teodoro. Mga kababayan, delikado po ito kasi number one, ang Amerika po kailangan niya ng mga digmaan para maibenta ang kanilang mga teknolohiya sa pangdigma. Ang mga eroplano, missile, bomba, barko.
at iba pa. Wala na siyang giyera ngayon kasi nga hindi niya maitulak ang mga lahatang giyera lalo na diyan sa Middle Sa East. Iran, hindi sila Sa Iran, makaka-operate. calculated war yun at giyera yan na walang panalo. Kasi pag ginalaw niya ang Iran at dinurog nila ito, lalawak ang buong Middle East wide or mas malaking giyera na hindi niya na kaya mapigilan. At pwedeng ikasasama ng kondisyon sa buong mundo na hindi niya kayang panagutan. So kailangan niya i-diffuse ang giyera na ito papunta sa Asia. Kaya may isa pong hindi sinasabi si Marcos maliban dito sa questionabling EDCA, Ma'am Lorraine. Hanggang ngayon, hindi niya masagot ang tanong bakit mayroong tinatawag na Typhoon missile system launchers na nandyan sa North Luzon kung walang mga missiles. Ano pong purpose nito ng Typhoon missile launcher? Ito pong ginagamit pala, Ma'am Lorraine, para mag-launch ng Tomahawk cruise missile. So kung may missile launcher ka, logically, nandyan ang missiles. Pero hindi po ito sinasabi sa atin. At kaya nga nililito nila ang taong bayan. That's one crime of Marcos. Yan ang totoong betrayal of public trust. Yan ang totoong culpable violation of the Constitution. Lahat yan krimen na dapat matagal nang pinalaya si Bongbong Marcos Jr. Pero walang may nag-dare sa mga senador, congressman o opisyal ng gobyerno tungkol dito. At para i-cover up yan, ay nag-a-agitate si Gibo ng tinatawag na anti-China hysteria. Kasama itong CIA operative na si Raymond Powell at pinapayagan ni Marcos Jr. Ma'am Lorraine. Grabe. Alam mo yung mahirap kasi kay Marcos, no? Wala talaga tayong panalo There's no other way There's no other way. He has shown us that the only way to save our country is mag-resign siya. To remove him. Talaga dinala niya tayo talaga dito sa bingit ng kamatayan, no? At saka yan yung talagang betrayal of public trust yung ginawa niya. Totoo. So, pati itong si Gibo, Marios. My God, no? Again, Abuli dapat yan, ma'am. ano siya SND version ni Marcos no? Nonsense, no? So, pero Eric, no, ano yung tingin mo mangyayari dito? Ano yung possibility? Pero teka muna, may naisip kasi ako, ito yung thought ko dito, no? Right, ma'am. Yung merong opportunity that's presenting itself to the CPP, NPA, NDF to be relevant. To be relevant because you, as well as we believed in them when they were anti-US yung sentiments nila. Tama. So now they're starting ito, Paxelica, ma'am, ginagalaw na nila. They're pero sa leading, kanila, may movement sila ngayon, ma'am, na parang revival ng anti-US basis type na kampanya. Mukhang doon sila patungo ngayon. alam mo, there's a part of me, Eric, no, that wishes and really prays na kasi nga like I told you, no, I had an experience with Judith Taguiwalo and that I really loved her. No, I really liked working Magaling with naman talaga magtrabaho. Magaling talaga siya. Sobrang galing niya, yung leadership niya. At saka talaga yung suporta niya sa akin kasi ako yung assistant secretary for centers and institutions, no, na naayos namin nung under her watch yung mga centers, yung mga orphanages, yung home for the aged, na sobrang ganda, laki ng budget na nakuha namin na demolish yung mga yan tapos naayos ng maganda. So, yeah, magaling siya, no. So, at naniniwala ako, no, na may puso sila sa mahihirap Naniniwala ako diyan, Eric. Nakita ko kasi. Pero talagang merong kink somewhere, may quink na nagkamali na parang doon pa rin sa armed struggle pa din, 'di ba? So anyway, pa rin nila doon. yung punto ko, and I want to get your feedback from this, no. Imagine if they they miss kasi like I kept on saying, no, they missed their opportunity by siding with Marcos, 'di ba? Yung all these years, no, kung nagkaroon sila ng konting prinsipyo, no, madali na yun kasi grabe to si Marcos, 'di ba? Pero imagine i-continue nila kaso kumampi pa, 'di ba? Tumahimik pa, 'di ba? So
can you imagine if tumayo sila dito? Mm. 'Di ba? Tumayo sila dito. I'm just thinking that is it possible for them to find that relevance and sincerely, ha? And kasi when I say sincerely, parang, oh no, no, I don't think so. Parang ganon, di ba? Well, is Mm. it possible for them to rethink what they're doing that, oh my gosh, it's been, I'm already, like, kunyari, I'm already in my 70s, 80s, di ba? Do I want to, di ba? Do I want to leave a country like this? Di ba? I gave my life to, I'm talking about the CPP thinking, ha? Ganyan, di ba? So, and then now that they see, kasi what's the point of trying to pabagsakan ng gobyerno para ikaw mamuno sa bansa? Eh wala nang bansa nun. Wala nang Pilipinas niyan. 'Di ba? Yeah. Gusto niyo mamuno sa isang parang Ukraine na Pilipinas. Ganun ba 'yun? Mm. 'Di ba? Gets mo? Gets Tsaka, mo yung sinasabi ko, tsaka Eric? tapos na yung panahon ng kasaysayan na nagkakaroon ng mga civil war at revolusyon at nagpapataya ng tao. Yeah. Hindi na yun ang hindi na yun tatanggapin ng mga Pilipino. Kaya nagiging madugo ang kanilang pagpupumilit sa ganyang ideolohiya. Pero yung binabanggit mo, ma'am, na somewhere deep in their heart, may mga bahagi naman talaga, ma'am, na minamahal nila ang mahihirap. Yan. They're Oo. advocating really para sa taong bayan. Yes, Para yes. sa mga masang anak pawis. Magkaiba lang ang perspective nila ng pamamaraan dahil ang direksyon nila is class struggle, armed Yeah. struggle, at sila ang magkokontrol ng estado at dadalhin nila sa komunismo. Komunismong marahas. Pero yung kanilang mga pagtingin na dapat may pagkakapantay-pantay, may karapatan ng mga mahihirap, Yeah. at ang gobyerno ay dapat kumakalinga at pumuprotekta sa mamamayan, tama yun. Yeah. At naninindigan din tayo para dyan. Magkaiba lang tayo sa perspective nila na dadalhin nila tayo sa armadong pakikibaka, terorismo, pagpatay, Yung panunulog, recruitment ng pagbobomba, mga anak. Yung at recruitment ng kabataan, nagagamitin nila doon sa kanilang armadong pwersa, pinapatay nila ang mga sundalo at mga pulis. Hindi natin yun matanggap. Kasi Alam mo, mga Eric, kapwa Pilipino yan eh.